Mga kapatid, no, sumagot na at bumuwelta si Congressman Sandro Marcos na anak ni PBBM, mga tol, sa mga patutsyada ni VP Sara sa kanyang ama, no, na si President BBM, mga tol. At bukod dito, mga kapatid, alam naman natin na magkaibigan si Senator Amy Marcos at saka si VP Sara, pero tila hindi na rin nakapagpigil, mga tol, ang kanyang anak na si Ilocos Norte Governor Malnotok. No, ikinagulat ang mga tirada daw ni VP Sara, mga kapatid. Ito yung mga balitang panonoorin natin at bibigyan ng reaction video, pero ipinagpapauna ko na, mga tol. Wala tayong kinakampihan, wala tayong pinapanigan, wala tayong pakialam sa politika nila, mga tol. Tayo ay magre-reaksyon bilang isang Pilipino na nakikita nating hindi maganda ang lagay ng ating bansa. Tapos nakikita pa natin yung ating mga namumuno na dapat nagkakaisa is nagbabangayan pa, mga tol, no? Bilang isang Pilipino, samahan din ninyo ako, mga tol, at panoorin natin itong mga balitang to at magbigay tayo ng komentaryo, reaksyon. Alright, mga kapatid, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Kasi nadamay, mga tol, no? Kahit ang namayapa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos, mga tol, nadamay. At ang sabi nga ni VP Sara, kapag hindi daw tumigil, mga tol, ang mga Marcos, pupunta siya doon sa kung saan nakahimlay, huhukayin niya at itatapon niya sa West Philippine Sea, mga tol. No? Tuloy natin. Alam naman nating hindi literal 'yun, mga tol. Pero syempre, para sa pamilya at para sa mga kamag-anak, medyo 'yun, mga tol, parang below the belt, no? Isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Grabe din kasi, mga kapatid, magsalita si VP Sara, no? Mga tol, talagang sabi nga nung ibang senator, mga tol, unbecoming, oh, parang hindi daw nababagay sa kanyang posisyon yung mga salitang nilabas, no, lumabas sa kanyang bibig, mga tol. No? At yun din naman ang mga nababasa natin sa comment section na parang hindi VP kung magsalita, mga tol. Kung paanong binabatikos ng mga pro Duterte, mga tol, yung ginawa ni PBBM na hindi niya napagbigyan yung isang kadete na nanghihingi ng relo. Talagang sobrang binabatikos nila yun, mga tol. Diba? Hindi daw gets. Bangag daw kasi, hindi alam ng presidente. Alam yon, sobrang binigyan nila ng napakatinding issue. Pero hindi nila napansin, mga tol, na ang laki ng impact nun, no, sa Vice President, yung kanyang mga pananalita. Actually, hindi nga masyadong tumama no, sa administrasyon, mga tol. Kasi talagang no comment sila, hindi na nila pinatulan yung mga sinabi ni VP Sara na nahimik sila, mga tol. Which is tama naman, kesa patulan nila, mas lalo pang lalala ang gulo, mga tol, no? Ngayon, ang maingay na lang is yung, syempre, mga pro at anti. Alam niyo, nag-aaway-away sila. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Hindi na nakapagpigil, no? Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at bagkus ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Usapang mental health na to, mga tol. Usapang mental health na to, mga tol, no? Pero kung titignan mo, no, ikaw tatanungin, mga tol, nararapat ba, sa tingin mo, akma ba yung imagination ni VP Sara, mga tol, na gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating presidente dahil sa, alam mo yun, pagsagot na, why would I give you my watch? Di ba, mga tol?
Dahil ang iniisip niya nga, etong batang to, sabi niya gano'n sa isang interview niya. Di ba sa interview niya, doon sa press conference niya, ang batang to, magpapakamatay para sa bayan. Kumbaga parang sinasabi niya, importante sa kanya yung batang to. But at the same time mga tol, wala naman siyang komentaryo no, sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. No? Well, eto mga kapatid, panoorin naman natin tong reaction naman at sagot ng anak naman ni Amy Marcos o ni Senator Amy Marcos na kanyang kaibigan mga tol. No? Tuloy natin. Ikinagulat ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga bagong tirada na inihayag ni Vice President Sara Duterte laban sa pamilya Marcos sa isinagawang press conference ng Vice Presidente noong Biyernes. Sa kanyang official Facebook post, sinabi ni Governor Manotoc na ikinagulat niya ang pagdawit ng Vice Presidente kay Senator Amy Marcos, gayong isang loyal at masugid na taga-suporta ni VP Sara, si Senator Amy Marcos. Si Governor Matthew Manotoc ay ang bunsong anak ni Senator Amy Marcos. Ayon pa kay Governor Manotoc, sa kanyang ilang beses na pakikisalamuha kay VP Sara, lagi naman itong friendly at professional. Kaya't nakalulungkot anyang isipin na makita itong namimersonal sa politika. Pero ang ganda ng pahayag niya mga tol, no? Wala kang makikitang bahid ng pagkainis. Kung meron man, hindi na niya ipinost. Kumbaga, professional, no? Professional ang datingan. Sabi niya, good afternoon, kakailian. I'm very saddened by the recent statements of our dear VP Inday Sara Duterte. Diba? May magalang, no? Magalang. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years, which is totoo naman mga tol. Diba? Alam naman natin na talagang todo supporters ng Duterte itong si Senator Amy Marcos, diba? In my few interactions with VP Sara, she was always friendly and professional. Sabi niya ganun. It's very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics o politika lang yan mga tol. No? I am reminded of an MLK Jr. quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." I hope VP Sara finds peace and we wish her well. Diba? Kung mapapansin mo mga tol, no, kahit naman nung hindi pa Duterte mga tol, Marcos Aquino pa, diba? Marcos Aquino pa. Kahit na sobrang banat mga tol ng mga dilawan dati no sa mga Marcos, hindi talaga sila bumibuelta ng matindi o bumibuelta ng same attack no katulad ng ginagawa mga pag-atake sa kanila kahit nga nung panahon ng kampanya, di ba? Sabi nga ni BBM nung panahon kumakampanya siya, hindi daw siya naniniwala doon sa tinatawag na negative campaign kung saan ay magsasabi ka ng mga kasiraan doon sa mga kalaban mo para lang umangat ka. Eto mga tol wala tayong kinakampihan pero nakikita naman natin mga tol kung ano yung nasa tama at kung ano yung medyo mabigat at medyo monster ang datingan. Alright mga tol. At ang sabi nga mga kapatid ng iba, nadala lang daw si Vice President ng kanyang damdamin, bugso ng damdamin mga tol. Pero Vice President kasi siya mga tol pangalawang pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Diba? Hindi kaakma-akmang marinig sa kanya yung mga gano'n na gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating presidente dahil nga doon sa hindi pagbibigay ng relo, diba? So tuloy natin to. Sa huling sinabi ng gobernador na dalangin niya ang kapayapaan at makakabuti para sa vice-presidente. Diba? Pinanalangin pa. No? Pero ito mga tol, kung sumagot mga kapatid ang pamilya Marcos o mga kamag-anak ni PBBM, no? Ang anak niya at pamangkin niya mga tol, meron din namang sagot yung mga kaalyado ni VP Sara. Dito naman to sa News 5 mga tol. Yung mga pahayag daw ni VP Sara mga tol ay hindi daw dapat bigyan ng mali siya ayon sa kanyang mga kaalyado. Sino may sabi nito mga tol? Sabi yan ni presidential spokesperson o ni dating presidential spokesperson
Salvador Panelo, mga tol. So panoorin natin to, mga kapatid. Pumalag kay Vice President Sara Duterte ang anak ni Senator Jaime Marcos matapos pagbanta ng bise ang senadora na huhukay ng labi ng kanilang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Git naman ang kampo ng mga Duterte, huwag gawing literal at bigyan ng mali siya ang mga pahayag ni VP Sara. Alam naman natin hindi literal yun, di ba? Pupunta talaga doon si VP Sara tapos huhukayin niya, tatapon niya sa West Philippine Sea. Hindi talaga literal yun. Pero yung wag gawan ng mali siya, mga tol, parang one-sided yun. Hindi natin mapipigil ang tao na talaga magkaroon ng mali siya. Di ba? Kasi ganun din naman sila magbigay ng mali siya eh. Di ba? Doon sa naging tugon ni PBBM sa Why Would I Give You My Watch, di ba? Ganon din naman yung reaction ng mga pro Duterte. Ito, mga tol, ulitin natin, patas lang tayo, no? Kung naging masama ang dating ng pagsabi ni BBM na Why Would I Give You My Watch sa mata ng mga kaalyado ni VP Sara, ganun din magiging masama sa mata naman ng mga kaalyado, sa mga pro-Marcos naman, yung mga pahayag ni VP Sara. Diba? Kanya-kanya kasing sinusuportahan niyang mga yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Diba? Huhukayin ko yung tatay ninyo. Diba ang bigat ng mga pahayag? Tatay ninyo. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Tapon ko siya sa West. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Doon nga lang sa buhay na tao di ba? Tapong ko yung tatay mo sa West Philippine Sea, di ba masakit na yun para sa isang anak na makakarinig ng ganun. Lalo pa kaya kung yung tatay mo na mayapa na matagal ng panahon, tapos sasabihin mo, huhukayin ko yung tatay mo, tatapong ko yan sa West Philippine Sea. Imagine mo, tatay mo yung sinabihan ng ganun. Imagine mo, di ba? Philippine Sea. Ang mga salitang yan na binitiwan ni Vice President Sara Duterte sa press con niya noong Biyernes, posible raw maging dahilan para kasuhan ang bise. Binantaan daw noon ni VP Sara si Senator Jaime Marcos na uhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ititigil ng mga Marcos ang pag-atake sa kanya. Matatanda ang noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tuluyan ng mahimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Yeah. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinag-aaralan nila ang legal na aspeto, lalo't hindi aniya magandang pakinggan ang ganitong mga banta mula sa bibig ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Wag na sana kasi lalala pa yan kung kakasuhan pa nila, di ba? Patawarin na lang nila. Pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the peaceful state that he must be in. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Base sa Revised Penal Code Article 353, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. May batas pa lang ganito. Basahin natin. Revised Penal Code Article 353. No? May batas pa lang ganito. A libel is public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead. Mga tol, no? Siguro alam naman ni VP Sara yan, abogado rin, di ba? Alam din siguro ni Atty. Panelo to, abogado rin siya 353, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero belta ni Atty. Salvador Panelo na kaalyado ng mga Duterte, hindi dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Kay Atty. Panelo, wala na tayong aasahan doon, di ba? Talagang yun ang gagawin niya, kaalyado niya yan di ba? Dapat ang nagsasalita rito yung yung gitna, yung walang pinapanigan, yung walang mapapala kung sino man ang panigan niya dyan sa dalawang yan. Huwag daw itong bigyan ng mali siya. Ano bang violation? Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo ng walang reason, kung walang paintulot ang hukuman, kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa remains, you have to ask permission from the authorities. Pumalag naman kay VP Sara ang anak ni Senator Jaime Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc. Sa isang pahayag, nagulat daw si Governor Manotoc dahil idinawit ng bise ang kanyang ina na loyal friend at supporter daw ni VP Sara sa maraming taon.
Dagdag pa ni Manotoc, nalulungkot siya na tila pinipersonal aniya ni VP Sara ang mga nangyayaring na ika nga ng marami ay politika lamang. Wala pa ring pahayag si Senator Amy tungkol dito. Hindi rin nagbigay ng komento ang palasyo. Pero para sa Tama yun. Hindi na nagbigay ng komento ang palasyo. Be professional. Kasi kapag magsasagot pa sila dyan, wala eh. Di ba? Para sila mga batang nag-aaway-away lang eh. Sila ang tinitignan ng sambayan ng Pilipino eh. Kailangan mag-focus sila doon sa pamumuno sa ating bayan. Ang dami nating problema eh. Mag-aaway pa ba sila? si Senator Amy tungkol dito. Hindi rin nagbigay ng komento ang palasyo. Pero para sa isang political analyst, dapat nang magsalita si Pangulong Marcos sa umano'y pambabastos ni VP Sara. Sino political analyst yun? Sa kanilang ama. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Mas mahal. Paano magmumukhang weak leader? Mas mamumukha nga siyang strong eh. Kasi biruin mo mga tol, magiging weak ka kung lahat na lang ng tira sa iyo papatulan mo. 'Di ba? Ang pagiging strong, yung tipong hindi mo na kailangan pang pansinin yung mga bagay na tinatapon sa iyo, mga binabato sa iyo. Diba? Ano ba naman to? Ayoko na lang banggitin pangalan nito. Pero mga tol, ikaw agree ka ba? Kailangan pa ba talagang patulan ng palasyo yan? Magmumukha ba siyang weak leader pag pinatulan niya yan? Dapat ang nananaig sa isip nila, hindi yung politika, hindi yung personal na emosyon nila. Tumakbo sila dyan sa position na yan. Dapat ang paglingkuran nila taong bayan, hindi yung sarili nilang gain o yung sarili nilang interest. Diba? Magmumukha kang weak leader pag hindi mo pinatulan yung ganun. Grabe naman yun. Diba? Mas strong ka nga kasi hindi ka tinatablan eh. Diba? Mas strong ka kasi hindi ka tinatablan. Diba? Ano ba sila? Agila at tigre? Sino ba tigre at sino ba agila sa kanila? Oh. Kailangan ba talagang patulan? Talaga, as a son, bilang anak ng iyong ama, ay bakit kinakailangan mo sumagot? Hindi. Magkakaroon pa na mas matinding gulo yan. Dami-dami ng problema ng bansa. Tama lang yun, wag nang sumagot. Kasi kung sasagot pa siya, mga tol, at malamang parang gera yan eh. Pag tinira mo ng missile yung isa, sasagot yung isa, di ba labanan na yun? Sino magsasuffer? Sino mahihirapan? Di ba mga mamamayang Pilipino, ang daming problema, taas na mga bilihin, baba na sweldo, laganap ng illegal na droga. Di ba? Problema sa West Philippine Sea. Imbis na yun ang inaatupag, nag-aaway yung Vice President at President, nagbabangayan, nagtitirahan, nagtatrash talkan. Ano ba naman political analyst? Ano ba naman yan? Weak leader ba pag hindi sumagot? Kailangan mong bumanat man lang. Hindi. Doon sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Hindi na kailangan yun. No? Kahinaan yun kapag lahat papansinin mo ba yun? Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. Okay, but then again mga kapatid, no, hindi tayo sang-ayon. Ako mismo, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi ng political analyst na magmumukha kang weak leader pag hindi ka bumanat doon sa bumabanat sa'yo, ha? Talaga ba? Talaga ba? Ewan ko kung sang-ayon kayo doon sa sinabi ko mga tol, ha? Pero para sa akin, mas magmumukha siyang strong leader kung hindi siya apektado sa lahat ng mga binabato sa kanya. Kasi lang siya, panatag lang siya. Hindi siya nauuga, alam mo yun, hindi siya nauuga ng mga banat, hindi siya nauuga ng mga batikos, ng mga issue, kahit na minsan pinepersonal ka na, hindi ka nauuga. Ewan ko sa inyo kung sino nakakanood ng Flip Top, mga tol. Eto sikat na sikat yan, Flip Top. Diba nagtatrash talkan yan dalawang yan? Kapag ikaw, mga tol, naapektuhan nung binanat sa'yo ng kalaban mo, wala, mauuga ka, kumbaga hihina yung pundasyon mo. Dapat hindi ganun ng presidente. Mag-focus na lang siya kung paano niya ipapatupad yung mga dapat na gawin, di ba? Kung meron siyang mga proyekto, meron siyang mga lakad papunta sa ibang bansa, tumingi siya ng suporta para palakasin yung depensa ng Pilipinas. Doon dapat siya mag-focus kung paano lulupigin ng illegal na droga, kung paano magpapasok ng mga negosyo rito sa Pilipinas, kung paano susolusyonan yung mga problema natin, napakarami. Kaysa makipagbanatan ka o kaysa makipagbardagulan ka, wag ka nang pumatol at mag-focus ka na lang, Mr. President, diba? O makinig doon sa sinasabi ng political analyst na yan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.